itong COP sa kanyang ginagawa, nakakahiya dahil siya ay nagsisinungaling, tinakpan niya yung mga siya nagsisinungaling at nagpapasipay sa kanyang sa mga public document. Chief of Police ng Navotas kasama sa kakasuhan ng Internal Affairs Service sa pagkamatay ng 17 anyos na si Jemboy Baltazar. We wanted to file a murder case, but we will have to see after we gather or build up the case. Kampo ni Jemboy Baltazar, naghain ng motion sa korte upang itaas sa murder ang kaso laban sa mga pulis na sangkot sa pagkamatay nito. Since we are still on the learning recovery mode, opening of another school year is very critical. Mga estudyante na nanatiling sa learning recovery mode pa rin 3 taon matapos ang COVID-19 pandemic. Sapagkat may napipinto po tayong tatanggapin na mga bakuna, mga donasyon din po ito. Pilipinas inaasang tatanggap ng mahigit 1.5 bivalent vaccines mula sa COVAX facility. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Tulong muna bago balita. Nalagay sa bingit ng kamatayan ng isang motorcycle rider nang siya ay maaksidente noon sa EDSA. Kaya naman laking pasasalamat niya sa mga taong sumaklolo at tumulong sa kanya para sa anyay pangalawang buhay na bigay sa kanya. Ating balikan ang kwento ng motorcycle rider na nirespondihan ng UNTV News and Rescue. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Dalawa na po birthday ko eh. Ganito inilalarawan ni Kin Abunda ang kanyang karanasan matapos niyang malampasan ang napakaselang operasyon at gamutan sa East Avenue Medical Center. Naaksidente siya sakay ng motorsiklo noong January 1, 2019 sa bahagi ng North EDSA. Tumilapon siya matapos sumemplang ang minamanehong motorsiklo nang tumama ito sa concrete barrier. Nung sumabit ako sa concrete barrier, parang tumilapon ako. Sumabit ako doon sa CP holder ko, yung dibdib ko yun po. Tapos po nagising ako, nawalan po kasi ako ng malay. Nagising po ako doon sa hospital na po ako. Tapos sinabi na lang po ng mga doktor sa akin na taga UNTV po yung na-rescue sa akin. Biglang may nag-inform sa amin na mayroon daw aksidente na nangyari sa may tapat ng SM North. Within mga 5 minutes lang kasi napakalapit lang naman po ng istasyon. Dumating agad yung responde natin na ambulance. Dahil sa laki ng mga sugat na tinamo nito, kaagad din itong dinala sa East Avenue Medical Center. Nalagyan po ako ng bakal po dito po sa kaliwang braso ko. Mula dito hanggang dito po, dito. Na ano po kasi na tuklapin po yung balat. Hindi malilimutan ni Kin ang kanyang karanasan, lalong-lalo na ang mga taong tumulong sa kanya upang siya ay makarecover at mabigyan pa ng pangalawang buhay. Inabot po ako ng 2 buwan doon. Paging kaibigan ko na po yung mga doktor. Parang nabilib din po sila sa tibay ko na 1 buwan po kasi ako naka-injob eh. Yung naka-job dito, 1 buwan po ako kita. Kaya parang nabilib sila sa akin ng 1 buwan na buhay pa ako. Sa mga nag-rescue po sa akin, sa bumubuo po ng UNTV, ako po ay lubos na nagpapasalamat at ako po ay natulungan, rescue, nakarating ng ospital. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo napasalamatan dahil po nga wala po akong malay. Tapos hindi ko rin po kilala kasi yung mga pangalan niya. Naging aral naman kay Kin ang kanyang karanasan, kaya't ang maipapayo niya sa mga kapwa motorista, huwag uminom ng sobra sa party-party kapag magmumotor. Kung hindi na kaya, edi iwan na lang yung motor. Mamasahe na lang, mag-taxi o ano. Iba pa rin talaga pag hindi ka lasing kaysa sa lasing ka. Pag lasing ka kasi iba na yung takbo mo eh.
mabagal yung pakiramdam mo, ang bilis mo na. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi ligtas sa kaso ang Chief of Police ng Navotas kaugnay sa pagkamatay ni Gerald Jemboy Baltazar. Ayon kay PNP Internal Affairs Service Inspector General Attorney Alfigar Triambulo, kasama sa kakasuhan nila ang Chief of Police dahil bukod sa kapabayaan, pinagtakpan din umano nito ang kanyang mga tauhan. Ito ang balita ni Lea Ilagan, exclusive. Itong COP sa kanyang ginagawa, nakakahiya dahil siya ay nagsisinungaling, tinakpan niya yung mga siya nagsisinungaling at nagpapasipay sa kanyang sa mga public document. Kaya ako'y susulat sa Regional Director ng NCRPO na si Major General Tatis na i-relieve agad itong COP na ito. Hindi lamang 8 kundi 19 na pulis ang sangkot sa operasyon sa barangay NBBS Kaunlaran, Navotas noong August 2 kung saan namatay si Gerald Jemboy Baltazar. Ayon kay Internal Affairs Service Inspector General Attorney Alfigar Triambulo, ito ang natuklasan nila sa isinagawang investigasyon. But lately, na-discover namin na 19 pala itong mga pulis na involved sa operation. Pero ang natuklasan namin kasi ay may sa mga in-interview sa patuloy na investigation na ginagawa namin at natuklasan namin na itong COP, yun po yung sinabi niya, tinago po niya yung 19 at yung 6 lang daw po ang pwedeng kakasuhan. Bunsod nito, sinabi ni Attorney Triambulo na hindi rin ligtas sa kaso ang Chief of Police ng Navotas sa tila pagtatakip sa kanyang mga tauhan. Kaya ngayon may ang aming investigasyon ay naghanda na rin ng complaint sa COP at doon po sa 19, no? Sa kasong doon sa hepe ng substation saka yung COP ng nabutas ng dishonesty, serious neglect of duty sapagkat ay dapat aksyonan po niya yung mga kamalian ng ginagawa sa kanyang mga taon bagkos ito po itinatakpan niya at siya po nagsinungaling sa official document. Iginagalang naman ni Colonel Alan Umipig ang hakbang ng IAS na isama siya sa iimbestigahan. Sa mensahe na ipinadala nito sa UNTV, sinabi nito na maganda ang naturang hakbang para makita kung sino talaga ang mga nagkamali. Ginawa lamang aniya niya ang kanyang trabaho na makasuhan at maipakulong ang mga sangkot. Samantala, kinumpirma din ni Attorney Triambulo na tapos na ang pre-charge investigation sa 8 pulis. Tanging ang 2 team leader lamang na may ranggong kapitan ang nagbigay ng kanilang counter affidavit habang wala namang isinumite ang 6 na iba pa. Formal na rin aniyang naisampa ang kasong grave neglect of duty at grave misconduct laban sa 8 pulis. Yan nga ay na-file namin sapagkat ay overwhelming po yung ebidensya na kuha ng aming mga investigador. So ngayon binibigyan sila part ng kanilang due process na magsumiti ng kanilang answer, no? Dito sa mga kasong administratibo na hinain ng IAS. Sa ngayon ay nasa summary dismissal proceedings na sila. Sumagot man o hindi ang mga inaakusahang pulis, tatapusin ng PNP Internal Affairs Service ang kanilang investigasyon sa loob ng 20 araw para makapagsumite ng rekomendasyon sa Regional Director ng National Capital Region Police Office kaugnay sa magiging kapalaran ng mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Jemboy Baltazar. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ang preliminary investigation sa reklamo laban sa mga pulis
na nakabaril at nakapatay kay Gerald Jemboy Baltazar, ang teenager na napagkamalan ng mga pulis na siyang hinahabol nilang sospek. Samantala, handa namang tumestigo sa kaso ang kaibigan ni Jemboy na kasama nitong pinagbabaril ng mga pulis na botas. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Nandito po kami ngayon para mag-file ng aming entry of appearance and at the same time to ask for time to amend the complaint. And then we will wait for the order of the fiscal for the resolution ng aming final na motion. Sinimulan na ngayong araw sa Navotas Prosecutor's Office ang preliminary investigation sa kasong isinampa laban sa mga pulis na sangkot sa pagkamatay ni Gerald Jemboy Baltazar, ang teenager na binaril at napatay ng mga pulis na botas noong August 2. Nais ng pamilya ng biktima na itaas sa murder ang naunang kasong isinampa laban sa mga pulis na reckless imprudence resulting in homicide. We wanted to file a murder case, but we will have to see after we gather or build up the case. Hindi naman sumipot sa pagdinig ang mga respondent na pulis. Sa halip ay humingi ng dagdag na panahon ang abogado ng mga ito upang sagutin ang reklamo. Samantala, humarap sa mga kawani ng media ang pangunahing testigo sa nangyaring krimen. Ayon kay alias Tony, kaibigan at kasama ni Jemboy sa bangka nang mangyari ang pamamaril, hindi siya aatras sa kaso at gusto niyang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kaniyang kaibigan. Ikinwento pa nito ang mga pangyayari noong araw na pagbabarilin silang dalawa ng mga pulis. Lumabas na idea kung hindi, puputokan namin kayo. Yung mapalabas na po kami, bigla na po sunod yung pagpaputok nila. Isa umanong reren ang hinahanap ng mga pulis na siyang tunay na suspect sa pagpatay noong madaling araw ng August 1. Itinuro umano ito ng asawa ng biktima na nasa bangka ang suspect kaya sila ang pinuntirya. Sinandan po kasi yung suspect yung nagturo. Yung asawa po ni Toto Marama. Kasi nagbanta po si Mary Jean na lahat daw kami magkatropa, damay. Ayon kay alias Tony, bago pa man tumalon sa tubig ang kanyang kaibigan, pinapaputukan na sila ng mga pulis. Tuloy-tuloy din daw ang ginawang pagbaril sa kanilang dalawa habang nakatago sila sa bangka. Sa takot, tumalon aniya sa tubig si Jemboy. Yung nakatalo na po si Jemboy, sinasa tubig na po siya nun eh. Kasabang ako po, pinagbabaril pa rin po. Habang nasa butas pa rin ako, pinagbabaril pa rin po ako. Hindi naniniwala si alias Tony na warning shot lang ang ginawa ng mga pulis. Hindi lang daw 6 na pulis ang nakapaligid sa kanila noon. May naka-uniforme ng pulis, SWAT at may nakasibilyan. Yan nga po yung nagbabaril sa amin eh. Nakasibilyan eh. Nasa gutter siya eh. Mataba. Ayon naman sa mga kaanak ng biktima, maraming nakasaksi sa insidente dahil tanghaling tapat nangyari ang pamamaril. Pero karamihan ay takot magsalita at tumestigo. Bukas ng hapon, nakatakdang ilibing ang mga labi ni Jemboy habang nananatili ang sigaw ng kanyang pamilya, kaibigan at kaanak. Ang tunay na katarungan para sa kanya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, mayroon ng rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges kay Congressman Arnolfo Teves Jr. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, bukas pa maaaring pag-usapan sa plenaryo ang magiging hatol dito. Kahapon nang muling magsagawa ng pagpupulong ang komite ukol sa kaso ni Teves. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa Department of Justice, National Bureau of Investigation at ng Anti-Money Laundering Council. You can wait until tomorrow sa plenary. That be the time when the House of Representatives, the plenary, will decide what to do with Congressman Arnolfo Teves Jr. Mahigit 1.5 million bivalent vaccines mula sa COVAX facility ang inaasahang darating sa Pilipinas ngayong taon. Makatutulong ito sa nagpapatuloy na vaccination program sa bansa lalo't nadaragdagan ang priority group sa mga maaaring mabakunahan ng bivalent vaccine bilang booster shot. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Mga donasyon din po ito. At nung una na i-report namin na kahit na tumanggap tayo ng 390,000,
ay humigit kumulang 1.5 milyon ang nangangailangan nito. So malaki talaga yung kakulangan. 269,000 individuals na ang nabigyan ng bivalent vaccine sa bansa. 69% na ito ng 390,000 doses na donasyon ng Lithuanian government. Karamihan sa mga nakatanggap nito ay healthcare worker at senior citizens. Inanunsyo ng Department of Health na kasama na rin sa mga maaring tumanggap ng bakuna ang mga adult with comorbidities. Kailangan lamang na nakumpleto na nito ang kanilang COVID-19 vaccine doses sa nakalipas na 4 hanggang 6 na buwan. Ngayon, pinayagan na ng aming kalihim na mga kababayan natin kung wala pa silang first or second booster, pwede pong magamit itong bivalent COVID-19 vaccine. So isang dahilan din yan kung bakit tumaas yung bilang ng nababakunahan. Ayon sa kagawaran, inaasang tatanggap ang bansa ngayong taon ng 1.5 hanggang 2 million bivalent vaccines mula sa COVAX facility. At malaking tulong ito sa vaccination program sa Pilipinas, lalo't nadagdagan ang priority groups na eligible makatanggap ng bivalent vaccine. So, nag-aantabay kami ngayon kung kailan natin matatanggap yon. Wala pang petsa, pero oras na dumating po dito yon, mangyayari po yung nangyari na sa nauna nating batch na natanggap. So makakaasa na marami pa po ang makatatanggap ng bakuna. Samantala sa ngayon ay nananatiling 12 kaso pa rin ng EG.5 ang naitatala sa bansa. Wala ring natanggap na detalye ang DOH kung ang mga individual na nahawaan nito ay mayroong travel history o wala. Patuloy namang nananawagan ang kagawaran sa publiko na samantalahin ang mga libreng bakuna na ibinibigay ng pamahalaan upang manatiling protektado sa sakit. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makararanas pa ng maalinsangang temperatura ang maraming lugar sa bansa sa mga susunod na araw. Ngunit ayon sa Pag-asa, patikim pa lamang ito ng posibleng maranasan sa Tag-araw, lalo na kung may epekto pa rin ang El Niño sa bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Marami pa rin po tayong mga araw na posibleng maramdaman natin ang init na ito. Nakapagtala ang Pag-asa ng mataas na heat index sa mga nagdaang araw. Itong August 14 ay umabot sa 60 degrees Celsius ang heat index sa Kasiguran Aurora. Ang heat index ay ang alinsangan na nararamdaman ng katawan. Ayon sa Pag-asa, epekto ito ng El Niño na nararamdaman sa bansa kapag mahina ang habagat. Mas mataas nila ang temperatura ngayon ng nasa 2 hanggang 3 antas ng sentigrado. Mapanganib ang mataas na heat index sa publiko. Pero sa panahon na may habagat ay hindi naman ito tumatagal. Pero kung ito magiging panandalian lamang dahil maya-maya uulan. So hindi na, kumbaga, heat stroke is imminent during that time, pero kung maya-maya uulan na, so mawawala na yung matinding epekto na yung heat stroke is imminent. Ang nakababahala ayon sa Pag-asa ay ang posibleng maging senaryo kapag tag-araw kung saan maliit ang posibilidad ng pag-ulan. Dito mas mahaba ang oras na mararanasan ang mataas na heat index. Pagdating ng dry season months next year, yun yung mas critical na kailangan natin pagtandaan. Payo ng Pag-asa, iwasang malantad sa araw ng matagal na oras upang maiwasan ang heat stroke. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais pa imbestigahan ng ilang mambabatas ang issue hinggil sa mas mataas na domestic airfare ng mga local airlines sa bansa kumpara sa international flights. Sa budget hearing ng Department of Transportation sa Kamara, ipinagtataka ng mga kongresista kung bakit mas mahal pa ang gastos ng domestic flights gayong sa Pilipinas lamang ang destinasyon nito. Samantala, muli ring naungkat sa pagdinig ang issue higil sa kontrobersyal na Love the Philippines campaign ng DOT. Ito ang balita ni JP Nunez. Why is it that Filipino people are going out instead of patronizing domestic travels? It is because of our pricing. If you take the plane from Manila to Cebu,
the average price is 5,000 pesos. If you take Manila to Hong Kong and other areas, it's roughly 6,000. Sa budget deliberation ng House Committee on Appropriations kanina, ipinunto ni Zamboanga Sibugay 1st District Representative Wilter Palma na mas magastos pa umano bumiyahe papunta sa ibang lugar sa Pilipinas kaysa mag-abroad sa taas ng pamasahe sa eroplano. Ayon sa mambabatas, dapat itong pag-aralan ng Department of Tourism upang mas maengganyo ang mga Pilipino na dito na mismo sa Pilipinas magbakasyon kaysa dumayo pa sa ibang bansa. Bukod sa domestic flight, na-question rin ng mga mambabatas kung bakit mas mahal ang bayad ng accommodation dito sa Pilipinas, partikular na sa mga hotel sa Metro Manila. Batid ng DOT na talagang mayroong mga pagkakataon na mas mataas pa ang airfare ng mga domestic flight kaysa international flights, lalo pa sa mga kalapit nating bansa. Gayon din sa hotel accommodation. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, patuloy silang nakikipag-usap sa mga airline company, hotel management at mga resort upang mapababa ang gastos dito. Gayunman, sinabi ng DOT Secretary na mas malaki pa ang ambag ng domestic flights sa tourism industry noong 2022. Domestic tourism has contributed no less than 1.5 trillion to the Philippine economy, with no less than 102 million domestic trips having been taken by our fellow Filipinos in 2022 alone. In fact, it is domestic tourism that has buoyed the massive recovery of Philippine tourism in addition to our inbound international tourists. Samantala, muli namang naungkat sa budget deliberation ang naging issue ng paggamit ng stock footages sa kontrobersyal na tourism campaign video ng DOT na Love the Philippines campaign. Isa sa inalam ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ay kung mayroong naging partisipasyon dito si Presidential Advisor on Creative Communications Paul Soriano. Dati na umanong naging magkatrabaho ang DDB na siyang nakakuha ng kontrata ng proyekto at si Director Paul. PACC natin si Sir Paul Soriano, and at the same time yung DDB involved siya doon sa naging ating branding campaign. So I'd like to confirm, Mr. Chair, as the Presidential Advisor on Creative Communications, involved ba in any way si Sir Paul Soriano mula sa brainstorming, sa production hanggang sa release ng video? Ipinaliwanag naman ng DOT na may partisipasyon ang opisina ni Soriano dahil naka-align ang Love the Philippines campaign sa national branding. With regards to his office and the department aligning the Love the Philippines slogan with the country brand, which was "We give the world our best," insofar as that is concerned, Mr. Chair, yes. Iginingit naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na dapat umanong may managot na DOT official sa insidente. Nagbunga ito ng kahihiyan sa mga Pilipino. Etong trabaho ng DBB na trabahong tamad at plagiarism, yung paggawa ng video at yung mga misrepresentation ng mga sites. So hindi lang basta termination dapat nagkaso tayo dito sa DDB. So would you pursue a case against the DDB dito sa ginawa nilang plagiarism, trabahong tamad at misrepresentation? To be very clear, it was never the intention of the Department of Tourism to allow unoriginal images to be posted, which is exactly why the contract has been terminated. Sa budget deliberation kanina, mayroon namang mga kongresista ang nagpahayag na dapat pang dagdagan ang pondo ng Department of Tourism sa susunod na taon upang mas lumaki pa ang kita ng pamahalaan mula sa tourism industry. Mula sa 3.7 billion pesos na allocated budget ngayong 2023, nasa 2.9 billion pesos na lang ang nakalaang pondo para sa DOT sa 2024, na mas mababa ng 20%. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ng toll hike ang Manila-Cavite Expressway o Cavitex na magsisimula sa August 21. Ito'y matapos na aprubahan ng Toll Regulatory Board ang paniningil ng dagdag toll sa naturang expressway. Para sa mga motoristang dadaan ng Parañaque Toll Plaza, magiging 35 pesos na ang babayarang toll ng mga Class 1 vehicle.
70 pesos sa Class 2 at 104 pesos kung Class 3 ang sasakyan. Samantala para naman sa mga dadaan ng Kawi Toll Plaza, magiging 73 pesos na ang bayad sa toll ng Class 1 vehicles. 146 pesos sa Class 2 at 216 pesos naman kung Class 3 ang sasakyan. Sa isang pahayag, sinabi ng Cavitex Infrastructure Corporation na pinapayagan ng toll hike tuwing ikatlong taon na maaaring umabot mula 2 piso hanggang 25 pesos. Labing 2 tao ang patay sa pagsabog sa isang petrol station sa southern Russia. Mahigit naman sa 60 ang sugatan sa insidente. Ito ang balita ni Early Briones. 2 bata ang kabilang sa 12 nasawi sa pagsabog sa isang petrol station sa Dagestan, sa southern Russia, Lunes ng gabi, August 15. Nangyari ang explosion kasunod ng sunog sa kalapit na auto repair shop sa regional capital Makhachkala na nasa baybayin ng Caspian Sea. 60 rin ang nasugatan sa insidente at 10 ang nasa kritikalong kondisyon. Pinangangambahang tumaas ang bilang ng mga casualties. Ayon sa Dagestani Health Ministry, 13 bata ang sugatan sa insidente. Hindi pa rin malinaw kung anong dahilan ng pagsabog. Nag-deploy naman ng 260 emergency workers sa area. Umabot ng mahigit 3.5 oras naman bago maapula ng mga bumbero ang sunog. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumagsak ang isang retired Russian fighter jet sa kasagsagan ng Thunder over Michigan Air Show ng Yankee Air Museum sa Estados Unidos. Ligtas namang nakalabas ng aircraft ang 2 sakay nito at nakalapag sa Belleville Lake. Samantalang bumagsak naman ang aircraft sa isang parking lot at sumabog. Walang naitalang ground injuries. Samantalang nagtamo ng non-life-threatening injuries ang piloto at may minor injuries naman ang kasama nito. Batay sa investigasyon, nagdeklara ang piloto ng emergency nang mawalan ng power ang engine ng eroplano. Magpapadala ng $200 million o 11.34 billion pesos na halaga ng bagong security aid ang Estados Unidos sa Ukraine ayon sa State Department. Kabilang sa ayuda ang defense munitions, artillery rounds, additional mine clearing equipment at anti-armor capabilities. Nangangailangan ng Ukraine ng mga armas na maaaring agad may padala mula sa US stocks upang patuloy na may pagtanggol ang sarili laban sa pag-atake ng Russia. Nagpalitan ng liham sina North Korean leader Kim Jong-un at Russian President Vladimir Putin. Nangako ang mga itong paigtingin ang ugnayan ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Rejan Bolivar. Iniulat ng state media ng Pyongyang ang pagpapalitan ng liham nina North Korean leader Kim Jong-un at Russian President Vladimir Putin. Pangako ng dalawa sa isa't isa, paiigtingin ang ugnayan ng dalawang bansa tungo sa pagkakaroon ng long-standing strategic relationship. Ang liham kalinsabay ng 78th anniversary ng Korea's liberation mula sa 1910 to 1945 colonial rule ng Japan. Sa kanyang liham para kay Putin, iginiit ni Kim na nabuo ang pagkakaibigan ng dalawang bansa noong World War II matapos ang tagumpay laban sa Japan. Ngayon anya, ipinapakita ang ugnayan ng Pyongyang at Moscow laban sa umunoy pangingibabaw ng impluensya at hindi makatwirang pasya ng mga imperialista. Samantala, inaakusahan ng Estados Unidos ang North Korea ng pagkakaloob ng armas sa Russia kaugnay ng gera nito sa Ukraine, subalit itinatanggi ito ng Pyongyang at Moscow. Sa mensahe naman ni Putin para kay Kim, nangako rin itong pagtitibayin pa ang kanilang bilateral ties. Noong lamang nakalipas na buwan, bumisita sa North Korea ang Russian Defense Minister at kasama ni Kim sa panonood ng mga panibagong nuclear-capable missiles at attack drones sa isang military parade sa Pyongyang. Rejan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malaki ang posibilidad na maraming Pilipino ang naapektuhan ng wildfire sa Hawaii. Ayon kay Department of Foreign Affairs,
Assistant Secretary Paul Cortez, hindi malayong mangyari ito dahil base sa tala ng US Census, nasa 388,000 ang Pilipino doon. Gayunman, karamihan sa mga ito ay hindi na umano Philippine passport holder. Samantala, natuntun na at ligtas na nasa shelters ngayon ang 50 Filipino teachers sa Maui na unang napaulat na hinahanap. Tiniyak din ng DFA ang tulong sa mga ito. So itong mga 50 to na na-assign sa Maui, they mark themselves as safe para sa ating para sa kapanan ng mga pamilya po nila. Bibigyan po ng ayuda, bibigyan po ng konti financial assistance ng Philippine government through our Philippine Consulate General in Honolulu. Malaking hamon ang kinakaharap ngayon ng Department of Education sa pagsisimula ng pasukan sa August 29. Aminado ang kagawaran na nasa learning recovery mode pa rin ang mga mag-aaral sa ngayon dahil sa epekto ng nagdaang pandemya at mga kalamidad. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Since we are still on the learning recovery mode, opening of another school year is very critical. Aminado ang Department of Education na may ilang hamon pa rin kinakaharapang kagawaran 2 linggo bago ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Nananatili sa learning recovery mode ang sektor ng edukasyon at sa epekto ng mga nagdaang kalamidad sa bansa. Ngunit sa kabila nito, siniguro ng ahensya na sapat ang learning, cleaning at instructional materials na gagamitin. Ayon kay DepEd Undersecretary Revs Escobedo, patuloy ang koordinasyon nila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at stakeholders na magbibigay ng serbisyo sa implementasyon ng Oplan Balik Eskwela sa August 29. Target din ng ahensya ang higit 28 million enrollees ngayong taon sa 47,000 pampublikong paaralan sa buong bansa. Batay naman sa forecast ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, mataas ang posibilidad na makakaranas ng pag-ulan sa araw ng pasukan. Patuloy din ang monitoring ng ahensya sa forecast ng dry condition at sa epekto ng El Nino sa bansa. Usually, the second half of every year, andyan po yung malalakas na bagyo kumpara with the first half. First half may be hanggang tropical depression or tropical storm. But the second half, pwede tayong umabot ng typhoon hanggang sa super typhoon category. Kaya ang Department of Health inirerekomenda pa rin ang paggamit ng face mask ng mga guro, magulang at estudyante sa loob at labas ng paaralan dahil sa pabago-bagong klima. Hindi po natin na inaalis yung posibilidad hindi lamang po sa COVID-19 but also those diseases na pwedeng mahawa, especially during the rainy season. So alam naman po natin ang umpisa ng ating eskwela ay nataon sa rainy season. Samantala, makikiisa rin sa implementasyon ng Oplan Balik Eskwela ang Philippine National Police upang masiguro ang kaligtasan at seguridad sa mga paaralan. Gayon din ang Department of Transportation o DOTR para sa maayos na daloy ng trapiko at ang mga kalsadang daraanan ng mga pampublikong sasakyan maging ang mga school services sa mismong araw ng pasukan. Sabi ni Land Transportation Office o LTO Law Enforcement Services Director Francis Almora, paiigtingin nila ang terminal inspection sa buong bansa, maging ang pagbeberipika ng mga driver's license ng mga motorista at ang roadside operations upang mahuli ang sino mang hindi rehistrado ngunit nag-ooperate ng mga school service vehicles. We check the colorum operation of these school services. And for those that are granted with franchise from the LTFRB, we assist in ensuring that the required safety consideration for the school bus or school service are there. Sa kasalukuyan, higit na sa 4,000 school service units ang rehistrado sa bansa at 3,000 dito ay nag-ooperate sa National Capital Region. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dinepensahan ng economic manager sa budget hearing ang ginagawang pag-utang ng bansa sa kabila ng patuloy na paglobo nito. Nababahala kasi ang ilang senador kung bakit lumolobo pa rin ang inuutang ng gobyerno kahit na trilyong piso na ang ibinabayad dito kada taon at wala na ring pandemya. Ito ang balita ni Harleen Delgado.
Utang lang yan. Kayang-kaya ng gobyerno natin yan. Ipresenta na ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa Senate Committee on Finance ang panukalang 2024 National Expenditure Program o NEP. Sumentro ang tanong ng ilang mamabatas kung bakit patuloy na lumulobo ang utang ng bansa kahit na patuloy ang pagbayad dito taon-taon. Ipinunto ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na aabot na sa 1.9 trillion pesos ang babayarang utang ng bansa sa susunod na taon. Mahigit 670 billion pesos nito para pa lang sa pambayad ng interes. Paliwanag ni National Treasurer Rosalia De Leon, kailangan talagang umutang para matustusan ang malaking bahagi ng national budget. Batay sa projection, tinatayang aabot sa 15.8 trillion pesos ang outstanding debt ng gobyerno sa 2024. How come Filipinos should not worry about their ballooning debt, na ballooning na rin yung principal and debt payments, and yet ballooning pa rin si total amount to be paid? Sir, kasi po, di ba, deficit pa po tayo. So, meaning to say, we have to continue to borrow to finance our budget. So, ngayon po, di ba, sa 2023, ang projected deficit po natin is 1.5 trillion. Sa 2024 po, ang naka-program is 1.356 trillion. So, ito po yung inuutang natin na additional incremental debt to be able to finance our budget. Tanong naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa, paano makikinabang ang mga mahihirap sa patuloy na pag-utang ng bansa? Depensa ni Finance Secretary Benjamin Jokno sa investments para sa infrastruktura na pupunta ang mga ito na makatutulong anya sa paglago ng ekonomiya. Tama ba, sir, na sabihin natin sa mga Pilipino na nanonood ngayon na pagdating sa national debt natin, don't panic. Walang problema, kaya-kaya natin ito. Hindi naman po nakakatakot yung 60% of our GDP ay reasonable po yan, manageable. And if you look at the composition of the budget, is talagang pro-poor po yan. Kung ikaw mahirap, hindi po naman napakalaki yung binabayad yung buwis eh. But you get a lot of benefit, free education, free healthcare, social protection measures, ganun po yun. Kasi the way to look at the impact of the budget on any individual is magkano bang binabayad kong buwis at magkano ang benefit ko sa budget na ito. Pero para kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, nasa krisis pa rin ang bansa at dapat tumugon dito ang 2024 national budget. Kung pakikinggan po natin yung iba't ibang sectors, nasa krisis po sila. Hindi pa sila nakikinabang talaga sa kumpletong libreng healthcare. Sa pagsisimula ng pagbusisi sa panukalang pambansang budget ng bansa, kumpiyansa ang economic managers na makakamit ito ang mga target para sa ekonomiya ng Pilipinas gaya ng pagtugon sa inflation. Pero panawagan ng Senate Minority Bloc maging realistic sa totoong estado ng bansa para mas matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na may naitalang underspending o mabagal na paggastos sa kanilang pondo. May binilin din ang Pangulo sa National Government Agency sa kanilang paggamit ng budget. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang takeaway ko sa meeting namin ng Pangulo, bagamat bibilisan ang paggamit ng pondo, kailangan rin balansehin namin na makarating dun sa tama niyang intensyon. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bilisan ang paglalaan ng pondo sa mga proyektong higit na pakikinabangan ng taong bayan. Ito ang kanyang binigyan diin sa pulong sa Malacanang kanina. Dito ipiniresinta ng Department of Budget and Management ang ilang panukalang hakbang upang mas maging mabilis ang paggastos ng government agencies. Kabilang narito ang maagang paglalabas ng allotments o pondo, maagang procurement activities at digitalization sa disbursement at collection ng gobyerno. Ayon kay nila Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at Labor Department Secretary Bienvenido Laguesma, kabilang sa tinalakay sa pulong ang ukol sa utilization rate na pondo ng mga ahensya. Kabilang na dito ang 2 departamento na nakapagtala ng underspending o mabagal na paggastos sa unang quarter ng taon. Paliwanag ni Secretary Gatchalian, nagkaroon ng pagkaantala sa payout sa malaking programa ng ahensya gaya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps dahil na rin sa reassessment na kailangang gawin ng DSWD.
At ayaw naman madaliin ng departamento na bigla na lang natin magdidilis or sasabihin natin hindi natin sila re-revisitahin ulit. Kaya nga ang naging desisyon ng departamento ay mag-reassess. So ongoing yung reassessment ngayon at matatapos yan ng September para talagang masigurado natin na masala natin ng mabuti yung dapat kasama sa 4Ps program. 151 billion pesos ang natanggap na pondo ng DSWD ngayong taon para sa kanilang social protection programs. Malaking bahagi nito ay napunta sa 4Ps. Ganito rin ang problema ng Labor Department. Ayon kay Secretary Laguesma, kailangan ng masusing profiling sa big ticket programs ng ahensya tulad ng tulong pangkabuhayan para sa mga disadvantaged, displaced workers o tupad. Upang matiyak na yung mga pondo na nakalaan sa programa ay mapupunta at may pagkakaloob dun po sa ating mga kababayan na eligible under the program, and then kailangan din na matiyak namin na ang mga tamang documentation na laging hinahanap po ng COA ay amin pong maisasagawa nang sa gano'n naman yung naipagkaloob na pondo sa atin ay talagang maukol dun sa dapat niyang pagkagastusan. Ayon sa Malacanang, binigyan diin ng Pangulo sa pulong na mahalaga ang usapin ng underspending at dapat matiyak na magagastos ang pondo sa mga prioridad ng ahensya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na malaking tulong ang pagtatayo ng mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa. Kaya para sa kalihim, dapat nang madaliin ang ginagawang konstruksyon sa mga EDCA site. Ito ang balita ni Alan Manansala, live. Alan, ano ba ang mga pasilidad na itatayo sa mga EDCA sites, partikular na dyan sa mga binisita ngayong araw ni Secretary Teodoro? June, dito sa may Camp Melchor de la Cruz, dito sa may Gamo Isabela, isang command and control fusion center at logistic warehouse, gayon din isang training site ang itatayo. Dito naman sa may bahagi naman ng Port Magsaysay, sa may military reservation, sa may dako naman yan, June, ng Nueva Ecija, isang humanitarian and assistance disaster relief or HADR ang itatayo. Gayon man, June, sa buong maghapon ng pagbisita ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., sinabi nitong kailangan na madaliin ang pagtatayo ng mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa bansa. Kanina muli nitong sinabi sa pagharap sa media na ang halaga ng paglalagay ng EDCA site sa iba't ibang bahagi ng bansa. Narito, June, pakinggan natin ang naging pahayag ng kalihim. These Philippine bases with EDCA facilities are for us purely for our internal credible deterrent posture. And not only here, we have to develop Philippine bases throughout the perimeters of the archipelago in order to secure our territory, not only now, but for the future. June, dahilan din ito kung bakit nag-iikot ngayon ang kalihim para tingnan ang ginagawang konstruksyon sa bawat pasilidad sa EDCA sites. Bagamat sinabi ni Secretary Teodoro na ang EDCA sites construction ay walang kaugnayan sa nangyayaring pambubuli ng Chinese Coast Guard sa mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero sinabi nitong maaari pa rin itong makatulong na maiwasang maulit ang nangyari sa WPS. Sa pagbisita nito sa Camp Melchor de la Cruz, pangunahing tiningnan ang Command and Control Fusion Center, Logistic Warehouse at ang itatayong training site. Gayunman, pagkatapos dito, saka naman ito tumungo naman si SND sa Fort Magsaysay Military Reservation sa Nueva Ecija, kung saan tiningnan naman ito ang Humanitarian and Assistance Disaster Relief Facility. At June, kanina nga din rin ang pahayag ang kalihim na meron pang dalawa pang natitirang hindi niya pa nadadalaw na plano nitong puntahan para matingnan ang sinasabing pagtatayo ng mga pasilidad sa naturang EDCA sites. June. Alan, yan ba sa mga kampo na magtatayo nga ng mga EDCA sites,
na magkakaroon ng mga pasilidad ang mga tropang Amerikano, magkakaroon din ba ng improvement? Halimbawa sa mga airport, lalakihan ba yan at magpapasok din ba ng mga sasakyang pandigma ang Estados Unidos dyan? Alan? Oo, Jun, tama ka doon. At doon nga nag-una niyang pagbisita dito sa may dako naman yan sa may Alalong Airport. Ang isa nga sa mga target nila ay yung paglalagay ng overhead refueling station na kung saan magagamit ito. Hindi lamang ng mga US Air Force, maging ng Pilipino at maging ng lumalapag dito sa naturang paliparan dyan, napapakinabangan itong ganitong mga pasilidad. Bilang pagkaklaro lang, Alan, mag-i-stasyon ba sila, ang mga tropang Amerikano, ng mga, halimbawa, fighter jets diyan sa mga pasilidad na yan? Jun, wala pang sinasabing klaro, pero ang sinabi, itong pagtatayo ng Command and Control Fusion Center, ito yung isang uri ng pasilidad kung saan isasagawa ang pagpupulong ng tropang Amerikano, gayon din ng Philippine Army and then Armed Forces of the Philippines. Dito sila isasagawa ang anumang pag-uusap-usap hinggil sa seguridad ng bansa, gayon din sa gagawin pang mga programa, lalo na pagdating sa disaster response and disaster relief. Lahat ba ng yan na improvement na yan o tinatayong pasilidad na yan, Alan, walang gastos ang Pilipinas yan? Jun, tinanong natin yan kanina, pero ang sabi lang ng malinaw na sinabi ni Secretary Gilbert Teodoro Jr. ay merong nakalaang pondo. Pero hindi niya diniklara kung yun ba ay galing sa Pilipinas at galing sa Estados Unidos. Pero ang sinabi lang niyang malinaw, meron ng pondong nakalat para dito. Bukod sa Isabela, diyan sa Nueva Ecija, saan ang susunod na bibisitahin ni Secretary Teodoro Jr.? June, meron pang dalawang natitirang bagong EDCA sites na hindi pa nadadalaw pero wala pa ang binibigay na eksaktong date at eksaktong lugar kung saan. Pero ang isa sa mga binigay lang kanina ng kalihim ay mag-iikot siya sa mga EDCA sites sa buong bansa. Pero yung mga pagtitraining ng mga tropang Amerikano, maging ng ibang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas, mas mapapadalas ba ngayon? Nasabi ba yan ni Secretary Teodoro? Yun, walang nabanggit alihim kanina tungkol doon, pero isa lang ang kinumpirma niya na malaki ang magiging pakinabang, lalo na ang pinag-uusapan ay seguridad ng teritoryo ng Pilipinas. Itong EDCA site na ilalagay at nakalagay na dito sa bansa natin. Maraming salamat, Alan Manansala, nag-uulat mula sa Pasay City. Magpapatawag ng command conference ang Commission on Elections sa susunod na linggo kaugnay ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Kabilang sa inaasahang tatalakayin ay ang mga lugar na posibleng ilagay sa COMELEC control o tinatawag na election hotspots. Ito ang balita ni Dante Amento. Pag-uusapan po natin ang sitwasyon ng ating bansa when it comes to peace and order. Ano mga lugar na medyo pinag-iisipan na natin ilagay sa COMELEC control o meron ba? Sa darating na August 22, araw ng Martes, magpupulong ang Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng seguridad ng 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa October 30 nitong taon. Kasama ng COMELEC ang kanilang deputized arms tuwing may eleksyon, ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kabilang sa tatalakayin nila ang mga irerekomendang election hotspot na mga lugar na maaring isailalim sa COMELEC control. Ano mga lugar ang dapat at medyo mainit dapat tinitingnan natin mabuti baka sakali malagay under serious concern o baka naman green yan, yung lugar na yan. Anong lugar ang pwede pag-isipan na baka pwede mapospone ang halalan? Sa ngayon, wala pang pinal na bilang ang PNP sa mga lugar na irerekomenda nilang ilagay bilang areas of concern. May isinumite na silang listahan para sa approval ng COMELEC and Bank. Kabilang na rito ang 27 lugar na nasa ilalim ng Category Red o may seryosong banta ng Communist Terrorist Group. For red, we have 27. But these figures were based from the past elections. And so these are just a ballpark figure that we are supposed to validate some more
together we have to get the approval of the COMELEC and bank. With regards to this identification of areas of concern, ang unang tinitingnan natin dyan is based on intelligence report, but of course we do not rely only on the yung sa amin sa PNP, but this is a joint input with the Coast Guard and the NDAP, and of course with our COMELEC representatives. Ayon sa PNP, kabilang sa kanilang tiningnan sa paglalagay sa isang lugar na area of concern ay ang kasaysayan ng matinding labanan sa politika at kung anong mga grupo ang nasa lugar tulad ng Private Armed Groups o PAGs. Bukod dito, kahit payapa ang isang lugar, pero kapag nagkaroon ng kaguluhan o anumang insidente na makakaapekto sa proseso ng eleksyon, ay maaari pa rin itong ilagay sa COMELEC control. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sunday well spent ang pakiramdam ng OPM fans na nakapanood ng dinner concert ng Asia's Diamond Soul Siren na si Nina sa KDR Adventure Camp. Bukod sa mga napakinggang heartfelt songs, nagustuhan ng mga tao ang kombinasyon ng music at nature sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. The best place to relax with amazing artists. Ito ang tumatak sa isipan ng fans na nakapanood sa muling pagbabalik ng Asia's Diamond Soul Siren na si Nina sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan para sa isang dinner concert. Para sa kanila, worth it ang experience at pakikipagpuyatan. Lalo na nang marinig ang heartfelt songs ni Nina that brought back a lot of memories. Sa akin po parang it brings back thousand memories kasi syempre simula bata ako naririnig ko na yung mga kantang yan. So parang kada songs may mga naalala akong events or stories or happening sa childhoods ko. Para naman po sa akin, napaka-surreal niya po kasi dati nakikita ko lang po siya sa cellphone. Yun, andito na po kami and napaka-saya sa feeling. Bukod sa mga kantang relate ang mga fans, nagustuhan din nila ang ambience ng lugar na talaga namang soothing hindi lang sa ears kundi maging sa kanilang body and mind. All in all, enjoyment, napakaganda, KDR. Tapos itong ang concert ni Nina, napakaganda. Bukod sa scenery, sa everything, pati sa pagkain, sa food, everything talaga, pati setup ng sounds, very good. Maganda experience. Para kay Nina, nakakataba ng puso ang pagkakataong muling makapag-perform sa KDR Adventure Camp. Nagpapatunay lang ito na marami pa rin ang sumusuporta sa original Filipino music. And I'm very, very thankful dahil kahit nga Sunday, nandito sila to watch my show. So, syempre, Sunday Family Day, pero they chose to spend their Sunday Family Day at kasama yung mga pamilya nila to sing, to watch me sing. So, sobrang sarap ng feeling. Bukod kay Nina, kasama rin sa mga nag-perform ang Milan Band at si Mark Garcia. Nagpapasalamat ang mga OPM artists dahil sa pagbibigay sa kanila ng platform upang maghatid ng saya sa mga tao sa pamamagitan ng pag-awit. Nakakatuwa. Sa totoo lang. Kahit anong kantahin mo, slow or upbeat, parang sumasabay sila, nag-jive sila kasama. Nakakatuwa. Sa totoo lang, nakakatuwa. And yun nga, maraming salamat sa lahat po ng mga nanood ngayon. Kahit na alam ko yung iba galing pa ng malalayo, bumiyahe sila para makapanood. Abangan ang mga susunod pang KDRAC at Night Presents kung saan mapapanood ang iba pa sa inyong paboritong OPM artist. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Isang bagong ambulansya ang ipinagkaloob ng Members Church of God International o MCGI sa Bureau of Jail Management and Penology sa Bataan District Jail. Ayon sa BJMP, malaki ang maitutulong nito sa kanilang Persons Deprived of Liberty o PDLs. Ito ang balita ni Nestor Torres. Matagal ng problema ng Bureau of Jail Management and Penology District Jail sa Orani, Bataan ang service na magagamit nila para sa mga nagkakasakit na Person Deprived of Liberty o PDL. Dahil wala silang ambulansya, napipilitan silang isakay sa prisoner's van ang mga pasyenteng may sakit at emergency cases. Pagdating sa ospital, lalong nangihina yung pasyente dahil sa tagtag, hindi maayos ang pagkalagay dahil sa sahig lang namin nilalapag ang pasyente dahil nga ang design ng vehicle namin is pang prisoners. Sa 334 na PDL, sa sobrang init sa selda, ang iba sa kanila nagkakasakit na. Tulad ng alta presyon at ang iba naman ay sinusumpong ng hika. Ang hirap po, sa totoo lang po kasi po, yun po yung isa sa mga sakit na pagka sinumpong ka halos hindi ka makahinga. Pero syempre po, para sa pamilya, lumalaban. At sa totoo lang po, mahirap po yung wala talagang service po. Sakit po namin dyan yung bigla pong alta presyon, pagtas bigla ng dugo. Nakakaram po nangyari, wala po kaming nagagamit na service. Tuwing nagkakaroon ho ng gano'n na pangyayari, nahihirapan po kaming madala sa ospital yung mga kasama namin. Sa pagnanais na mabigyan ng kahit papaano ay kaginawahan ang mga PDL sa Bataan. Nagbaka sakali ang jail warden ng district jail. Sumubok lang kami na mag-request sa MCGI through a letter. Nagbasa sakali lang kami kung baka mapagbigyan. Pero walang kasiguruhan kasi hindi pa naman kami kilala masyado na agency. At wala naman kaming kakilala talaga sa MCGI, pero sumubok lang kami. At kahapon, formal nang ipinagkaloob ng Members Church of God International ang tugon sa kanilang kahilingan na bagong ambulansya. Mayroon na rin ito na pangunahing kagamitan tulad ng wheeled stretcher, oxygen tank, pang-check up ng blood pressure at iba pang gamit sa basic life support. May kasama na rin itong fire extinguisher. Sa awa ng Diyos, sa grasya ng Diyos, ito na ang bigay ng MCGI sa amin, isang bagong ambulansya. Maraming salamat po MCGI at sa Panginoon natin. Malaking tulong talaga to, kompleto sa gamit, naka-aircon, brand new. Tuturuan pa yung drivers natin ng tamang pagmaneho ng isang ambulansya. Actually, ang nakaano sa akin kasi doon is naka-inspire lalo sa akin yung papaano nilang tignan yung kalagayan ng kanilang mga kasama. Inilalagay nila sa kalagayang hindi dispresyo yung tao. Bagkus, bagay na mabuting pag narinig ng isang nakakulong, hindi siya mawawalan agad ng lakas ng loob, kundi mas gaganahan siya na magpatuloy. Lalo nakakaranas siya ng mabuti, lalo yan narinig niya na ang MCGI ay nagkaloob ng ambulansya para magamit nila. Samantala, bukod sa ambulansya, nauna nang magsagawa ang MCGI ng medical mission sa 300 PDL ng BJMP Bataan District Jail at basic life support training sa mga tauhan ng BJMP. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, babala ha sa mga gustong magka-online job. Mag-ingat po kayo dahil may kumakalat na modus ngayon. Ang target, yung mga gustong mag-work from home at mga content creators at ang gamit nila ha, Viber, Telegram at WhatsApp. Ang gagawin, tatawagan ka at kukumpirmahin ang iyong pangalan. Once na ma-confirm na ikaw ngayon, magpapakilala sila na nagtatrabaho daw sila sa isang marketing agency. Sasabihin na mayroon silang ongoing project
Ang gagawin mo lang daw mag-like o di kaya ay mag-follow sa isang partikular na account. Tapos, kikita ka na daw ng 1,500 to 2,800 per day. Basta ikaw ay 18 years old and above at may mga social media accounts gaya ng Facebook, TikTok at iba pa. Sa una, meron munang ipapagawa sa iyo na task, yung tinatawag nilang task. Meron din tinatawag na receptionist. Kapag magawa mo yung task na binigay sa iyo, kikita ka ng 300 pesos. So ang tendency maniniwala ka kasi binigyan ka ng 300 pesos. Yun daw ay mga clients nila na nagbabayad sa kanila para lumago yung followings. Kapag pumasa ka na sa task, i-add ka nila sa isang chat group. At doon, meron kayong gagawin na nasa 25 tasks per day. At ang bayad daw, kada task ay 50 pesos. Pero eto na matinding modus. Doon sa group na yon, biglang may lilitaw na mission. May mission. At bawat mission, meron daw referral bonus. Ang gagawin, papipiliin ka sa amount na gusto mong ilabas. Yung ilalabas mong amount, magdodoble daw yung pera mo. Ang nakapagtaka, marami pong nagpa-participate. Kaya akala mo totoo. Pero, karamihan po doon ay miyembro ng scam at modus dahil hindi totoo yung mga profile pic nila. Alam nyo, marami na po na biktima at na-scam na malaking halaga dahil after ka maloko, hindi ka na nila re-replyan. So, kung isang deal po ay too good to be true, abay magduda ka na dahil hindi yan totoo. Kung may tatawag sa inyo na hindi nyo naman kilala at aalokin kayo ng work, nakikita ng malaki, mag-back out ka na agad dahil hindi po yan totoo. Ingat-ingat po tayo. Sana'y may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Yon, mga komentaryo naman po ng ating mga kauserong Pinoy hinggil sa tulong muna bago balita yung napanood po nila kanina doon sa isang dati nating narespondehan, ano? Dahil lasing siya nung time na yon. Ano yun bagong taon yun nung 2019, di ba? Parang ganun yan, galing siya sa party-party. So, sumemplang, tumama sa barrier. So, tinulungan po yan ng UNTV News and Rescue at awa ng Diyos naman po ay nadala siya sa ospital, ibig sabihin, at siya ay nabuhay. Yan. Sabi po ni Alan Arroyo, sabi niya, don't drink when you drive. Parang baliktad. Dapat don't drive when you drink. Tama ba yan, Monica? Don't drink when you... Oo nga. Don't drive when you drink. Yun, tama. Tama. Siguro nalito lang si Kuya Alan. Tsaka siguro kahit hindi lang lasing, kahit pagpuyat, no, kailangan tansyahin nyo yung katawan ninyo kasi may limitasyon naman talaga ang ating katawan. Okay, tansyahin nyo kung kaya ninyo or kung hindi, pumarada sandali, uwidlip sandali, kasi ma-aksidente po tayo. But we are happy na nakasurvive yung ating tinulungan at sana, no, wag na po maulit. Maganda, don't drink at all. Di ba? Para walang disgrasya, di ba? Para mas maiwas sa disgrasya. Ito naman, Monica. Sabi ni Johnny Jr. Chang, paalala po sa mga nakainom ng alak na naka-motorcycle, motorbike, alisin na po ang delikadong baluktot ng katwiran na bahala na at siguro dahil po hatid po ito ng kapahamakan. Tama naman. Sa buhay, walang second chances. Pag namatay ka, di naman pwedeng take two tayo. Hindi naman po pwedeng ganun. Kaya dapat pag buhay nyo ang nakasalalay, tama, walang bahala na walang sige. Walang testing dyan. Ito naman, mataas na domestic airfare ang kinumentaryohan po ni Joel Dolfo. Sabi po ni Joel, turista sa sariling bayan, hindi ma-afford po. Mahal nga naman daw. May mga lugar, actually, hindi naman lahat, pero may mga lugar na mas mahal, totoo yan, mas mahal. Pag nag-check ako online, mas mahal. Lalo yung mga puntahin ng mga turista, mahal talaga. Ako, nagpaano na ako Mahaba pa. Early booking. Nakakuha ka naman. Meron naman. Oo. Sabihan mo, kailan ka mag-leave, ba? Pipirmahan ni Michael Pahatid. Oo, para alam natin kung kailan yan. Dapat magpaalam ka muna bago ka mag-leave. Mag-leave. Mag-book.
mag-book. Oo, Paalam nga, ka muna. mag-iingat. Mahirap yun kasi nakabook ka na, tapos tsaka ka magpapaalam. Paano pag hindi ka pinayagan? Pwede mo namang i-rebook yun. Pwede ba i-rebook Oo yun? po, pwedeng ilagay sa, hindi ko alam kung yung term na yun sa kanila lang, pero parang may fund kasi yan sa bawat. Nangyari kasi sa akin yan, parang hindi ako natuloy sa biyahe ko. So nalagay siya sa parang travel fund, parang ganun. Ganun. Kasi may iba kasi pwede. pag nagpapaalam ay hindi na po pwede i-rebook. Kaya payagan nyo na po ako. Pwede mo siya ilagay sa parang travel funds, parang ganun. Tapos gagamitin mo siya sa mga susunod mo na pangalan nito, biyahe. Biyahe. Oo. Ganun pala. Yun nga lang, hindi ko alam kung parehas yung fare. Baka Oo sa nga. susunod, may Oo, fare yun ang difference ano doon. na. Pero at least hindi naman tapon. Basta tandaan nyo palagi, pag kayo pupunta ng ibang lugar, paalam mo na bago mag-book. Hindi, alis na ako bye. Sabi naman ni, iba na pala to. Sabi ni Aurora Sarmiento sa EDCA site, tama si Sir Gibo, it's about time na magkaroon ng maraming EDCA site sa mga nasa liblib na lugar sa lahat ng provinces natin nang mapigilan ng recruitment sa kanila ng makakaliwa. Ito naman po ang atin po mga babatiin ngayon. Shoutout po kay Benji Mostajo, si Belen Hernandez. Salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat din po kay at Carla Etchon at Mario Oliveros. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 2:13 na nagsasabi, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang maganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing magaganap. At yan ang naging kabuuan na ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gandang gabi po.